Tahimik lang ang bahay ni na Eric at Marisol Ramos sa isang maliit ngunit maayos na subdivision. Araw-araw, abala sa Eric sa pagpasok sa trabaho bilang isang senior manager sa isang kilalang kumpanya. Malaki ang sahod niya at halos wala ng ibang inaalala kung hindi ang trabaho at ang ikabubuti ng kanyang pamilya. Samantala, si Marisol naman ay isang plain housewife. Walang ibang ginagawa kung hindi ang mag-asikaso ng bahay, magluto, maglaba, at maghintay kay Eric tuwing gabi. Hindi siya nagrereklamo sa ganitong buhay. Dahil maginhawa naman ito. Kada sweldo, si Eric ay nagbibigay ng halos 80% ng kanyang kinikita kay Marisol. Ikaw na ang bahala dyan, Sel. Basta't siguraduhin mo lang na sapat ang buong buwan, ha? Unahin mo tayo bago ang iba. Madalas nabili ni Eric. Ngumiti lamang si Marisol at tumango. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi lahat ng pera ay napupunta sa kanila. May nakasanayan na kasi siyang gawain simula pa noong nag-asawa sila. Ang maglaan ng pera para sa kanyang sariling pamilya. Hindi naman dahil sa sobra ang pangangailangan ng pamilya niya, kung hindi dahil palagi silang hinihingian ng tulong at hindi niya kayang tanggihan ang mga ito. Halos linggo-linggo ay may tawag mula sa kanyang inang si Aling Linda. Anak, si kuya mo walang pamasahe. Pautangin mo muna ha. Ibabalik naman pag sweldo niya. Minsan naman ay si Ate Teresa niya na nagrereklamo patungkol sa bayarin ng kuryente o matrikula ng anak. Hindi madamot si Eric, pero gusto niyang malinaw ang priority. Sila munang mag-asawa at ang hinaharap nilang dalawa. Kaya hindi niya alam na bawat buwan pala ay malaking porsyento ng perang ibinibigay niya ay diretso sa pamilya ni Marisol. Sa tuwing may mga espesyal na okasyon gaya ng kaarawan ng ina o graduation ng pamangkin, si Marisol pa mismo ang bumibili ng regalo at nagpapadala ng panghanda. Para sa kanya, obligasyon niya yon bilang anak at kapatid. Ngunit hindi niya iniisip na unti-unti itong nagiging mabigat sa kanilang sariling budget. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, napansin ni Eric na parang kulang ang ilang gamit sa kusina. Akala ko ba'y bibili ka ng bagong rice cooker, mahal? Hindi ba nasira na yung luma? Tanong nito. Ay, oo nga pala. Pero sa kanilang siguro, marami pa tayong ibang gastos. Palusot ni Marisol. Hindi niya masabi na naubos ang pera sa pagpapadala sa kanyang pamilya. Sa isip naman ni Eric, wala namang problema ang bagay na yon. Maganda ang tiwala niya sa kanyang asawa. Hindi niya alam na unti-unti na palang nagiging dahilan nito para magkaproblema sila sa hinaharap. Habang mahimbing na natutulog si Eric tuwing gabi, si Marisol naman ay tahimik na nagbubukas ng kanyang cellphone. Nagche-check ng messages mula sa pamilya niya. Minsan ay napapangiti siya, minsan naman ay napapabuntong hininga kapag may bagong hiling. Hindi niya alam na darating pala ang panahon na ang simpleng pagsuporta niya sa kanyang pamilya ay magiging dahilan para mabasag ang tiwala ng taong pinakaimportante sa kanya. Umaga pa lamang ay abala na si Marisol sa kusina habang nagtitimpla ng kape para kay Eric. Kausap niya sa cellphone ang kanyang inang si Aling Linda. Anak, pasensya ka na ha. Pero si Roland kasi walang pamasahe pamasok. Wala pa kasi siyang natatanggap na sahod. Malumanay pero may halong pag-aalala ang boses ni Aling Linda. Sige po, Nay. Ako na po muna ang bahala. Mahinang sagot ni Marisol. Pilit na itinatago ang usapan para hindi marinig ni Eric. Nang bumaba si Eric para mag-almusal, nakangiti si Marisol na parang walang pinuproblema. Isinilid na niya sa bulsa ang cellphone at iniabot ang tasa ng kape. May meeting ako mamaya, mahal. Baka hindi ako makauwi ng maaga, ha? Sabi ni Eric. O ito muna ang para sa'yo. Ikaw na ang bahala sa budget natin, ha? Iniabot niya ang makapal na sobre, puno ng pera, at walang kaalam-alam na parte nito ay hindi makikita sa loob ng bahay nila. Pagkaalis ni Eric, agad na nagbihis si Marisol at lumabas para magpadala ng pera sa remittance center. Hindi lang pamasahe ni Roland ang ipinadala niya,
kung hindi dagdag pang tulong para sa bayarin sa kuryente ng ate niyang si Teresa. Nang sumunod na araw, may text na naman mula sa pamangkinan ng hihingi ng pambili ng proyekto sa eskwela. Linggo-linggo ay ganito palagi ang sitwasyon. Si Maricel, kahit alam na kapos minsan sa sarili nilang gastusin, ay inuuna pa rin ang pamilya niya. Dahil para sa kanya, normal lang na tumulong. Ngunit kung susumahin, halos kalahati ng buwang budget nila ay lumilipad papunta sa pamilya niya. Dumating ang isang gabi na nagbilang siya ng natitirang pera. Napapuntong hininga siya nang mapansing halos kulang na para sa bayarin sa tubig at kuryente nila. Paano ko sasabihin kay Eric na kailangan naming mag-adjust? Bulong niya sa sarili. Ngunit ayaw niyang aminin na ang dahilan ng kakapusan nila ay dahil sa sunod-sunod na pagpapadala niya. Ang solusyon niya ay magtiis muna sa mga bagay na kailangan nila sa bahay. Nagsimula nang mapansin ni Eric ang mga pagbabago. Sel, bakit parang wala tayong maayos na ulam nitong mga nakaraang linggo? Dati hindi naman tayo ganito ah. Kasi nagtitipid lang ako para makapag-ipon tayo ng kaunti. Mabilis na sagot ni Maricel. Hindi naman nagduda si Eric dahil sanay siyang magtiwala sa asawa. Ngunit lingid sa kaalaman niya, mas malala na ang sitwasyon kesa sa iniisip niya. Isang gabi, habang nakaupo si Maricel sa sala at pinaplansya ang uniforme ni Eric, may natanggap siyang tawag mula kay Aling Linda. Anak, baka pwede mo pang dagdagan ng padala mo. May sakit kasi si Teresa at wala siyang pambili ng gamot. Napapikit na lamang si Maricel. Ramdam ang bigat ng sitwasyon. Alam niyang mababawasan na naman ang budget nila, pero wala siyang lakas ng loob para tumanggi. Sige Nay, bukas na bukas din ipapadala ko. Sa isip niya, basta't hindi malalaman ni Eric, ay maayos pa rin ang lahat. Hindi niya alam na paparating na ang isang pangyayaring tuluyan ng magbubukas ng lahat ng lihim niya. Maulan ng hapon nang dumating ang tawag kay Eric mula sa kanyang ina. Ito ay si Luz Ramos. Halos nanginginig ang tinig ni Luz sa kabilang linya. Anak, wala na ang tatay mo. Inatake sa puso. Parang nabingi si Eric sa narinig. Mabilis siyang nag-file ng leave sa trabaho at sumugod pa uwi sa probinsya upang ayusin ang burol ng kanyang ama. Si Maricel kahit may mabigat na iniisip, ay sumama sa kanya para magpakita ng suporta. Sa loob ng 7 araw na lamay, hindi halos makausap si Luz. Tahimik lang itong nakaupo sa gilid. Tila iniipon ng lakas para harapin ang susunod na buwan. Nang matapos ang libing, kinausap niya si Eric. Anak, wala na akong kasama sa bahay at alam mo namang matanda na ako. Ayokong mag-isa anak. Hindi nagdalawang isip si Eric. Ma, sumama ka na lang sa amin sa Maynila. Mas mabuti yon para matutukan ka namin. Walang nagawa si Maricel kung hindi ang umiti. Oo naman ma, welcome ka po sa bahay. Pero sa loob-loob niya, nag-aalala siya. Alam niyang magiging mas mahirap nang itago ang kanyang lihim kapag laging may nakakakita sa kanya. Pagbalik nila sa Maynila, sinimulan ni Aling Luz ang pagtira sa kanilang bahay. Malugod siyang tinulungan ni Eric na ayusin ang isang kwarto para dito. Sa unang linggo, ay maayos naman ang lahat. May banding sina Luz at Maricel sa kusina. Nagtutulungan sa pagluluto at pamamalengke. Pero mabilis na napansin ni Aling Luz na may kakaiba sa paraan ng paggastos ni Maricel. Minsan pagkatapos nilang mamalengke, napapansin niyang wala halos na bibili. Pero mabilis na nauubos ang perang hawak ng manugang. Isang umaga, habang nag-uugas si Aling Luz ng pinggan, narinig niya ang boses ni Maricel sa sala. Nakatutok sa telepono. Mahinang nagsasalita pero halatang may pinag-uusapan na sensitibo. Opo, Nay. Bukas na lang po. Pero huwag mo nang sabihin kay Eric, ha? Natigilan si Aling Luz. At nakinig pa. Hindi niya masyadong marinig ang lahat ng usapan. Pero sapat na para magtaka bakit kailangang itago sa kanyang anak. Sa sumunod na linggo, napansin naman ni Aling Luz na may ilang gamit sa bahay na sira na pero hindi pinapalitan ni Maricel. Sel, akala ko ba ipipili ka ng bagong electric fan? Ang init na sa kwarto mo, oh. Saka na lang ma.
Marami pa tayong ibang gastos. Sagot ni Maricel. Pilit na iniiwasan ng tingin. Lalong nagtaka si Aling Luz. Alam niyang malaki ang kinikita ng kanyang anak at halos buong budget ay nasa kamay ni Maricel. Kaya't isang hapon, nang mag-isa si Maricel sa sala at lumabas para bumili ng merienda, sinilip ni Aling Luz ang nakabukas na sobra na may pera doon sa may aparador. Napansin niyang kaunti na lamang ang laman. Gayong kakatanggap lang naman ni Maricel mula kay Eric. Ilang araw pa lamang ang nakakalipas. Tahimik lamang si Luz. Hindi pa siya magsasalita. Gusto muna niyang obserbahan. Pero sa puso niya, nagsisimula na siyang mag-alala para sa kanyang anak na si Eric. Hindi alam ni Maricel na ang pagsama ni Luz sa kanilang bahay ay ang siyang magiging dahilan para masilip ang matagal na niyang lihim. Mabilis ngang lumipas ang mga linggo. Ngunit kapansin-pansin kay Aling Luz na tila laging kapos ang perang hawak ni Maricel. Sa kabila ng malaking kita ni Eric, may mga bagay sa bahay na napapabayaan. Sira ang rice cooker, kulang ang mga gamit sa kusina, at minsan ay simpleng ulam lang ang nasa hapagkainan. Isang umaga, habang naghahanda ng agahan, naglakas loob si Aling Luz na tanungin si Maricel. Sally, napapansin ko lang, malaki naman ang kita ni Eric, di ba? Pero parang lagi tayong kapos. May problema ba sa budget? Wala naman po, ma. Ganito lang talaga minsan. Marami po kasing bayarin. Bayarin? Eh dati naman ay sapat na. Sigurado ka bang dito lang sa bahay na pupunta ang pera nyo? Tanong ng matanda. Napalingon si Maricel, bahagyang nagtaas ng kilay. Ma, ibig mo bang sabihin, hindi ko alam ang ginagawa ko sa pera? Ako ang mahawak nito mula noon pa po. Ngumiti si Aling Luz, pero halatang may bigat ang tono. Anak, hindi naman sa ganon. Pero bilang ina ni Eric, may karapatan akong magtanong. Ayokong napapabayaan kayo. Tahimik ang natirang oras ng agahan. Pilit nang umiti si Maricel, ngunit ramdam ang inis. Sa loob-loob niya, ay nangingialam na ang ina ni Eric. Kinagabihan, habang magkasama sina Eric at Aling Luz sa sala, muli itong nagtanong. Anak, sigurado ka bang maayos ang budgeting nyo? Hindi ko lang maintindihan kung bakit parang laging kulang. Maayos naman siguro, ma. Si Maricel ang umahawak. Hindi ko naman siya pinagdududahan. Ayun nga ang problema, anak eh. Masyado kang tiwala. Wala namang masama doon pero dapat alam mo rin kung saan napupunta ang pera mo. Napatigil si Eric. Hindi niya ugaling questionin si Maricel. Ngunit halata sa tono ng ina na may pinaghuhugutan ito. Makalipas ang ilang araw, habang kumakain silang tatlo, muling napunta sa pera ang usapan. Sel, may naisip ako. Paano kung hatiin niyo ang budget? Kalahati hawak mo at kalahati kay Eric para pare-pareho kayong nakakapag-manage. Ma, salamat sa suwestyon. Pero kaya ko naman po. Saka baka mas lalo lang kumulo kung pareho kaming may hawak. Halos mahulog ang tinidor na Eric sa mesa. Sel, hindi masama yung suggestion ni Mama. Baka nga mas maganda para may transparency tayo. Dito na hindi nakapagpigil si Maricel. So ibig sabihin, hindi niyo na ako pinagkakatiwalaan? Ma, hindi ko alam kung bakit kailangan yung pakialaman to. Tahimik lamang si Luz, ngunit diretsong tumingin kay Maricel. Hindi ko ito ginagawa para saktan ka. Ginagawa ko to para siguraduhin na hindi kayo napapabayaan, lalo na sa Eric. Sa puntong yon, ramdam ni Maricel ang init sa pisngi niya. Hindi dahil sa iya, kung hindi dahil sa inis. Sa isip niya, kung hindi lang siya nakatira dito, matagal ko lang sinabi sa kanyang lumayo sa mga bagay na hindi niya alam. At hindi niya dapat pinapakialaman. Hindi pa alam ni Maricel na magsisimula pa lamang ang totoong pagsubok sa pagitan nila. Dahil sa susunod na mga linggo, isang matinding ebidensya ang mahuhuli ni Aling Luz at hindi niya na ito palalampasin pa. Isang hapon, maagang umuwi si Aling Luz mula sa palengke. Habang papasok sa bahay,
Napansin niyang wala si Maricel at tila nagmamadali itong lumabas. May hawak na sobre at maliit na bag. Hindi na siya nagtanong noon, pero sa kanyang isip, muli na namang may pupuntahan at tiyak na may kinalaman sa pera. Pakalipas ang ilang oras, bumalik si Maricel, pawisan at halatang galing sa labas. Iniwan nito ang bag sa sala bago pumasok sa kusina. Sa pagkakataong iyon, lumapit si Luz sa bag at bahagyang sumilip. Hindi siya nagkamali. May resibo ng padala sa remittance center. Nakalagay roon ang pangalan ng nanay ni Maricel, Linda Santos, at may halagang hindi biro. Halos kalahati ng natanggap niyang budget mula kay Eric ang ipinadala. Napapikit si Luz. Pinipigilan ang sarili na magalit kaagad. Pero alam niyang hindi na siya pwedeng manahimik. Pagdating ng gabi, hinintay niyang makauwi sa Eric bago siya nagsalita. Habang kumakain sila ng hapunan, inilabas ni Luz ang resibo. Eric anak, tignan mo. Ipaliwanag mo nga sa akin to, Sally. Kinakabahan si Maricel. Ano yan? Bakit mo pinapakialaman ang gamit ko? Hindi gamit ang pinapakialaman ko, Sel. Pera yan ng anak ko. At ayon dito, halos kalahati ng budget nyo ay pinadala mo sa nanay mo. Napatigil si Eric. Nakatitig kay Maricel. Totoo ba to? Oo, pero Eric, pamilya ko rin sila. May mga pangangailangan sila. Ayoko namang pabayaan sila. Pero Sel, hindi masamang tumulong. Pero paulit-ulit kong sinasabi na unahin natin ang pamilya natin. Tayo muna bago sila. Hindi mo man lamang sinabi sa akin. Tumayo si Maricel, umiwas ng tingin. Kung sinabi ko, sigurado akong pagpapawalan mo ko. Hindi ko kayang tiisin na walang matulong sa pamilya ko. Bumigat ang hininga ni Eric. Hindi mo ba iniisip na sa ginagawa mo, unti-unti mong inuubos ang para sa atin? Bakit mo tinatago sa akin? Kung sinabi mo lang, baka naintindihan ko pa. Samantala, mahigpit ang tono ni Aling Luz. Hindi ka lang basta tumutulong, Sel. Ginagawa mo silang palaasa. At sa ginagawa mo, ikaw ang nagsasakripisyo. Lalo na ang anak ko, pati itong tahanan nyo. Halos mag-init ang ulo ni Maricel. Ma, hindi nyo alam ang pinagdaraanan ng pamilya ko. Kaya sana, wag na kayong makialam pa. Tahimik lamang si Aling Luz, pero diretso ang tingin kay Maricel. Hindi ako manghihimasok kung hindi ko nakikitang nasasaktan ng anak ko. At hindi ako tatahimik habang ginagamit mo ang pera niya nang hindi niya nalalaman. Sa gabing iyon, hindi sila nag-usap na Eric. Si Maricel ay pumasok sa kwarto na mabigat ang loob, habang si Eric naman ay nanatili sa sala, nakatitig sa resibo ng padala. Ang tiwala na dati ay buo, ngayon ay may lamat na. Hindi alam ni Maricel na ang simula ng paglamig ni Eric ay magsisimula sa gabing iyon at mas lalala pa sa mga susunod na araw. Simula nang mabunyag ang patungkol sa pagpapadala ni Maricel sa kanyang pamilya, ramdam na niya ang malamig na pakikitungo ng kanyang asawa. Hindi na ito katulad ng dati na laging masigla at masayang umuwi. Kapag dumarating si Eric galing sa trabaho, diretso na ito sa kwarto o minsan ay nananatili sa sala kasama ang kanyang inang si Aling Luz habang nanonood ng balita. Sa pagkainan, madalang na ang kanilang kwentuhan. Kung dati ay may halakhakan at kamustahan, ngayon ay puro tahimik at maikling sagot lang. Nabayaran na ba yung kuryente? Oo, inaasikaso ko na. Sigurado ko bang dito lang sa bahay napunta ang pera? Napalunok si Maricel. Oo naman. Pero sa katotohanan, hindi pa rin lubusang tumigil si Maricel sa pagtulong sa kanyang pamilya. Hindi niya matiis ang mga tawag at text mula sa ina at mga kapatid. Minsan nagdadahilan siya kay Eric. Nabibili lamang siya sa grocery store. Pero ang totoo ay pupunta siya sa remittance center para magpadala. Mabilis ring umabot kay Aling Luz ang balita mula sa mga mata sa paligid. Mga kapitbahay na nakakakita kay Maricel sa labas na parang may ibang pinupuntahan. Sa tuwing babanggitin ito ni Aling Luz kay Eric, napapabuntong hininga na lamang ang anak. Hindi niya na alam kung papaanong kakausapin si Maricel nang hindi nauwi sa pagtatalo. Isang gabi, naglakas loob sa Eric na magsabi, "Sel,
Simula ngayon, papawasan ko na ang ibinibigay kong pera sa'yo. Ako na rin ang magbabayad ng mga bills para naman masigurado kong sapat tayo. Ano? Ibig sabihin wala ka ng tiwala sa akin? Hindi sa wala akong tiwala, pero hindi na rin ako bulag. Kailangan nating ayusin ang finances natin. Ayokong mauwi sa wala ang lahat ng pinaghihirapan ko. Tahimik lamang si Maricel. Sa loob-loob niya, nararamdaman niyang unti-unti na siyang nawawalan ng kapangyarihan sa bahay. Ang budget na hawak niya ay lumiit at ramdam niyang naapektuhan na rin ang relasyon niya sa pamilya niya. Makailang ulit na siyang tinawagan ni Aling Linda at ng kanyang mga kapatid. Nagtatanong kung bakit lumiit ang padala. Sa una, nagdadahilan siya na marami silang gastusin. Ngunit kalaunan, narinig niya mismo sa kabilang linya ang tampo. Ay nako, kung kailan ikaw na lang ang inaasahan namin, saka ka pa nagbawas. Wala ka na bang pakialam sa amin? Dito tuluyang napahinto si Maricel. Hindi niya alam kung dapat ba siyang masaktan o magalit. Hindi ba't asawa at ang kanyang pamilya na muna ang dapat niyang unahin? Pero bakit ganito ang trato sa kanya ng kanyang pamilya kapag hindi siya nakapagbibigay ng malaki? Habang iniisip niya yon, napatingin siya kay Eric na tahimik lang. Nakaupo sa sala kasama si Luz. Sa unang pagkakataon, naisip ni Maricel, paano kung tama sila? Na inuuna ko ang iba kaysa sa sarili kong pamilya? Pero bago niya masagot ang tanong na yon, may isang pangyayari na lalong magpapatino sa isip niya at tuluyang babago sa kanya. Lumipas ang ilang linggo mula nang bawasan ni Eric ang perang ibinibigay kay Maricel. Noong una, pakiramdam ni Maricel ay para siyang inalisan ng pakpak. Wala na siyang kontrol sa budget at mahirap magdesisyon kahit sa simpleng gastusin sa bahay. Pero higit sa lahat, mas mabigat sa kanya ang epekto nito sa kanyang sariling pamilya. Minsan, habang nag-aayos siya ng mga damit sa kwarto, tumunog ang cellphone niya. Si Linda ang tumatawag. Anak, bakit ngayon maliit lang ang padala mo? Wala na kaming pambili ng bigas dito oh. Nay, kasi sa Eric na ang may hawak ng halos lahat ng pera namin. Hindi ko na kontrolado tulad ng dati. Mainis na tono si Aling Linda. E paano na kami? Wala ka na bang pakialam? Dati kahit papaano, maaasahan ka namin. Pero ngayon parang wala ka ng silbi sa amin. Napayuko si Maricel. Parang may sumaksak sa kanyang dibdib nang marinig ang sinabi ng kanyang ina. Hindi ba't siya ang palaging tumutulong noon? Siya ang nagbibigay kahit kapusta sila? Pero ngayon, dahil wala siyang maibigay, ganito na kaagad ang tingin sa kanya? Kinagabihan habang nakaupo siya sa gilid ng kama, napatingin siya sa picture frame ng kasal nila ni Eric. Doon niya naalala ang mga panahong magkasama nilang pinapangarap ang magandang buhay. Bahay na kanila, mga anak na maayos ang kinabukasan, at isang buhay na hindi aasa sa iba. Sa isip niya, bakit parang nakalimutan ko na yun? Bakit mas sinuuna ko pa ang pamilya ko kaysa sa asawa kong palaging narito para sa akin? Ilang araw pa ang lumipas, sinubukan niyang makipag-usap kay Eric. Eric, gusto ko lang sabihin, pasensya ka na. Alam kong sobra akong nagpadala sa mga hiling ng pamilya ko. Ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit ka nagalit. Sel, hindi ko sinasabi na mali ang tumulong. Pero kung pati tayo nahihirapan dahil sa kanila, may mali na doon. Ayokong dumating ang araw na wala tayong matira para sa sarili natin. Napangiti si Maricel kahit merong kirot. Oo, tama ka. At ngayon ko lang talaga na-realize na hindi rin pala tama ang ginagawa ko. Ayoko nang maulit yun. Simula noon, unti-unti na siyang natuto. Kapag may tawag mula sa ina o kapatid na humingi ng pera, marunong na siyang tumanggi at magpaliwanag. Nay, pasensya na, pero hindi ko pwedeng ibigay ang lahat ng hinihingi nyo. Kailangan ko rin unahin ang pamilya ko rito. May tampos sa kabilang linya, pero hindi na siya tulad ng dati na natitinag. Unti-unti, tinanggap niya na kailangan niyang magtakda ng hangganan. Sa bawat araw na lumilipas, mas nakikita ni Eric ang pagbabago kay Maricel. Hindi na siya basta-bastang gumagastos at mas iniisip na niya ang para sa kanila kaysa sa iba.
Maging si Aling Luz ay napansin ito at kahit hindi niya sinasabi, nakikita sa mga mata nito ang kaunting paggalang na hindi dati ibinibigay sa kanya. Pero alam ni Maricel na hindi pa tapos ang lahat. Kailangan pa niyang patunayan, hindi lang sa asawa at pati na rin sa biyenan niya. Kung hindi para sa kanyang sarili, na kaya niyang maging mabuting asawa at tagapangalaga ng kanilang pamilya nang hindi inuuna ang mga taong sanay umasa sa kanya. Makalipas ang ilang buwan, ibang-iba na ang takbo ng buhay ni na Eric at Maricel. Ang dating malamig na samahan ay unti-unti nang bumabalik sa dati. Mas bukas na silang mag-asawa sa isa't isa patungkol sa pera at mga plano sa buhay. Ngayon, si Eric ay hindi na lamang bastang nagbibigay ng malaking halaga kay Maricel, bagkus magkasama na silang nagbabudget. Nakatakda ang pera para sa pagkain, pambayad ng bills, ipon, at kaunting pondo para sa mga emergencies. Ang natitirang kaunting halaga, yun lang ang para sa personal na gastusin ni Maricel at ng pamilya niya. Hindi naging madali ang pagbabago. Minsan tumatawag pa rin si Aling Linda o si Roland para humingi ng pera sa kanya. Pero matatag na si Maricel ngayon. Naipasensya na. Hindi ko pwedeng ibigay ang lahat ng hinihingi nyo. May sarili na akong buhay at kailangang alagaan. May mga pagkakataon na naririnig niyang may tampo ang ina at mga kapatid. Ngunit hindi na yun tulad ng dati na dinadala niya sa puso ng mabigat. Alam niya na kung bibigay siya sa lahat ng hiling, babalik lang siya sa dati. Kapos at puno ng problema sa asawa. Si Luz naman ay nakamasid lamang at sa loob-loob niya, pasaya siya sa nakikitang pagbabago sa manugang. Minsan, habang naghahanda sila ng hapunan sa kusina, nag-uusap sila ng masinsinan. Sel, anak, alam mo noong una, akala ko yung mahihirapan tayong magkasundo. Pero natutuwa ako sa iyo, anak. Kasi nakikita ko kung gaano kang nagsusumikap para ayusin ang pamilya mo. Nakangiti si Maricel. Salamat po, ma. Pasensya na rin kung nasaktan ko kayo noon. Nabulag lang po ako sa pag-aalala sa pamilya ko. Pero ngayon alam ko na, pamilya ko na si Eric at kayo. Hindi maiwasang mapangiti ni Aling Luz at tapikin ang kamay ng manugang. Tama yan, anak. Walang masama sa pagtulong sa iba, pero ang sarili mong pamilya ang dapat mong inuuna. Lumipas ang mga araw, mas naging magaan ang samahan nila sa bahay. Kapag Sabado, sabay-sabay silang namamalengke at sabay ring nag-aayos ng bahay. May mga gabing nagkakape sila sa sala at nagkikwentuhan ng matagal, bagay na hindi na nila nagagawa noon. Isang gabi habang magkatabi sa kama, hinawakan ni Eric ang kamay ni Maricel. Salamat, Sela. Salamat sa pagpili sa atin. Alam kong mahirap para sa'yo, pero nakikita ko kung gaano ka nagsisika para maging mas mabuting asawa. Salamat din, Eric. Kasi binigyan mo ako ng pagkakataon na magbago. At salamat sa tiwala mo, kahit muntikan ko na yung sirain. Sa puso ni Maricel, malinaw na ang aral na nakuha niya. Ang tunay na pamilya ay hindi lang yung pinanggalingan mo, kung hindi ang pamilya mong pinili at pinili ka rin. Tumulong ka man sa iba, kailangang siguraduhin mo na hindi ka nagiging dahilan para maging palasa sila. At higit sa lahat, huwag mong kalimutang unahin ang tahanan at relasyon na mismong bumubuhay sa'yo. At sa katahimikan ng gabing iyon, alam ni Maricel na mula ngayon, mas magiging matatag na sila. Hindi lang bilang mag-asawa, kung hindi bilang tunay na pamilya. Isang taon ang lumipas mula nang magbago ang takbo ng kanilang buhay. Tahimik ang gabi, malamig ang hangin, at sa terrace ng kanilang bahay, magkatabi sina Eric at Maricel habang umiinom ng mainit na tsaa. Sa loob ng bahay, masayang nakikipagkwentuhan si Aling Luz sa kapitbahay. Tila ba wala ng bakas ng mga dating tensyon at hindi pagkakaunawaan. Hindi makapaniwala si Maricel na ang dati nilang punong-puno ng lamat na relasyon ay ngayon tila mas matibay pa kaysa sa dati. Naalala niya ang mga panahong halos hindi sila nag-uusap na Eric at ang mga bawat araw na puno ng tampuhan at pag-aalinlangan. Noon, pakiramdam niya ay malayo na ang puso niya sa asawa at parang walang katiyakan ng kinabukasan. Pero ang lahat ng iyon ay nagbago nang matutunan niyang magtakda ng hangganan.
Hindi niya kailanman tinalikuran ang kanyang sariling pamilya. Ngunit natutunan niyang magpaliwanag. Tumanggi kapag kinakailangan. At higit sa lahat, unahin ang tahanan na pinundar nila ni Eric. Eric, salamat sa lahat ng pagtitiis mo doon ha. Kung hindi ka nagmatigas, baka hanggang ngayon ay hindi ko pa rin naiintindihan ang kahalagaan ng ginagawa mo. Nakangiti naman ang kanyang asawa. Hindi ko naman ginawa yun para pahirapan ka, mahal. Gusto ko lang makita mong mas mahalaga ang kinabukasan natin kaysa sa pansamantalang tulong sa iba. Pwede mo naman patirahin dito si nanay kung gugustuhin niya at kung gusto mo. Para naman hindi na siya mahirapan doon sa mga kapatid mo. May mga trabaho naman sila at may kakayahan silang magtrabaho para sa mga sarili nila na hindi na dapat pang umasa sa iba. Napangiti lamang si Maricel. Sa puso niya, malinaw ang kanyang natutunan. Ang tunay na pagmamahal sa pamilya ay nasusukat hindi lamang sa pagbibigay, kung hindi sa pagprotekta at pag-aalaga sa pundasyon nito. Mula nang mabago niya ang kanyang pananaw, mas naging magaan ang kanyang buhay. Hindi na siya laging kinakabahan kapag tumatawag ang ina at kapatid dahil alam niyang kaya na niyang humawak ng sitwasyon nang hindi naapektuhan ang relasyon niya sa asawa. Unti-unti ring natutunan ng kanyang pamilya sa probinsya na hindi siya palaging maaasahan sa pera at natutunan na rin ng mga itong magsikap para sa kanilang mga sarili. Samantala si Aling Luz naman na minsang naging dahilan ng kanilang pagtatalo ay naging matatag na kaalyado ni Maricel. Madalas ay sila ang magkasama sa pamamalengke at paminsan-minsan ay nagtutulungan sa mga simpleng gawain sa bahay. Sa katahimikan ng gabi, habang magkahawak kamay sina Eric at Maricel, ramdam nilang dumaan sila sa isang matinding unos. Ngunit ang unos na yon, sa halip na wasakin sila, ay mas nagpatibay pa sa kanilang samahan. At doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nanumpa si Maricel sa kanyang puso. Hindi niya nauulitin ang pagkakamaling muntikan ng magpawasak sa kanilang pamilya. Mula ngayon, harapin na nila na Eric ang bawat bukas ng magkasama, mas matatag at puno ng pag-ibig. Isang bagong simula na kailanman ay hinding-hindi nila bibitawan. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay may napulot kayong aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento sa araw na ito? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakitang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!